Si Yuri, wala ka pang Christmas party. Hello. Dahil dyan ka pa? Hello. Hello. Inap na yata na teacher. Bye, teacher. Ay, si na anak. Morning. Class. Yung dilaw na ilaw kasi mas visible sa tao yan eh. Minsan yung tunog ng fan na maingay hindi rin enough. Or minsan talaga hindi tumatabi ang tao. Kaya kanina na may ilaw na, lahat bumusina pa, ay pa rin tumabi. Mga ganun masarap hagingan eh. Haging lang. Yung ng society ngayon, yung pinapromote ng society, social media, na kapag gumagawa ng katarantaduhan, sa i-justify na meron niyang pinagdadaanan, that's all BS man. Meron akong nakita na reels na siguro mga 5-6 years old na batang babae nagtatantrum sa grocery. Hindi tantrum na umiiyak tantrum na nagtatapon, nagbabasag ng mga paninda sa grocery sa US syempre. Tapos ang tanong doon, asan yung parent? Sabihin na natin stage yun, pero asan yung parent? Kasi may nagbibideo kung sino mang yon, buyer, customer din. Tapos may nag-aawat, hindi nag-aawat sa sa bata, nag-aawat dun sa mag-aawat sa bata. O, di ba? Pinopromote nila yung yung ganong bata pa lang. And yung nag-aawat, ang sinasabi niya, itatagulugin ko na lang hindi, sige, Englishin ko. Sabi nga, you don't know what she's going through. Wow. Ano ba ng worst na pinagdaanan ng bata? Sige nga, para mang ganon. May pinagdaanan siya, edi sumbungin sa nanay niya o sa teacher niya o sa tatay niya o sa pastor niya, sa niya. Kasi kailangan magsira doon sa grocery. Basag ng wine, mga wine, tapon ng mga gulay, kung ano mga pinagsisira niya. Basta naman ang bayarin ng magulang na doon. Bali sana kung maiuwi niya yan, basag na. Pag kinasuhan pa siya doon, may tinatawag na alarm something, blank end alarm, parang gano'n. Kasi ng disturbo ka ng peace. As usual, by this time na nakita ko na siya. Nag-ho-home siya. Yun, hindi ko maintindihan ba't siya nag-ho-home. Nag-home syempre pag nag-home, nag-stop na yan. Usually by this time talaga dito sa lugar na to, nag-i-stop yung video.
Bukas Friday. Ay, Friday ngayon, bukas Sabado. Di ako nakadalang tray ng itlog. Marami pa namang itlog eh. Pero the best talaga, bibili ka ng itlog sa Marikina ang umaga. Pag-aaralan ko nga yung kasi namamahalan ako dun sa sa Shopee na kalan na merong fan na gagamitan mo ng oil. Tapos iisa pa. Kasi yung oil, yung isa doon, model doon na may tangke, yung automatic tutulo yung oil. Mas mahal, 2,000. Tapos iisa lang yung burner. Kung tawag na ito, kung mag-assemble ako ng mga bakal-bakal na marunong mag-welding tsaka mag-grinder kung gawin kong 2 burner, total marami namang extra fan sa bahay. Bumili ako mga extra fan for some reason hindi ko nagamit. Yung blower, yun, di ba? Ganda nun. Pero mahina lang yung blower na nabili ko. Yun lang, pang barbecue lang talaga. Kagaya ng blower dito na high power. Pero kagandahan sa ganung mahinang blower, hindi ka lakasan sa kuryente. Nagagamit mo pa yung used oil mo. Kahapon may nag-approach sa akin, nakamotor din, sinabayan ako dyan. Hindi ako naka-video hindi, naka-video pala ako noon. Hindi lang siya na-video. Nagtanong siya tungkol sa top speed. Yun na lagi nagtanong sa akin, anong sagad niya ginaganon. Hindi ko pa ito nasasagad kasi katakot Yung last na nagre-record ako ng speed nito, hindi pa siya nakaprogram ng matino. So at hindi pa rin yun sagad dahil maikli yung highway. Hindi ko masasagot. Siguro sagad sa record ko, yun ang masasagot ko. Ingay ng gulong May sinabi si Kiel sa akin na daw, talaga pangit daw yung oil keme. Ay, e-bike yun Yung oil, yung anti-flat keme na na nabibili, na nilalagay kasi nakakasira daw yun ng ng mugs sa loob. Tanong ko, exposed ba yung mugs dun sa loob? Wala bang film yun na parang rubber something? And kung meron man, napupunta ba okay, kung meron man edi at make siya kahit papano. Pero syempre dahil liquid yon, kahit malapot pa,
may chance talaga na mapunta dun sa alloy, sa mags. Ganon. Okay, kung may chance talaga, hindi ba't hindi naman masyadong marami yun. Tapos tawag na ito. Hindi naman masyadong marami yun. Tsaka kala nga, focus tayo. Tsaka ang tendency ng ng liquid na yon is pumunta. Ay, ang galing oh! Ang galing, nakita ko sa Shopee yan. Mahal yan ah. May ganyang anime sa bag. Ay, ang galing. Hindi pala siya masyadong maliwanag. Mahal yan. Parang 3.5 yan. Sama na yung bag syempre. Saya. Ayan oh. Pwede kang mag-advertise niyan. Promote ko yung ko. Travel and Sand. Travel and Sand. Parang wala na akong buo. Kailangan ko na mag-withdraw. Wala akong cash. Nakaka-stress mag-stress. Das na nga lang tayo. Yung driving skill talaga kailangan yan para makapagpatakbo ka ng mabilis. Tsaka prayer. Prayer, complete gear. Yan. Importante yung prayer. Ako, wala akong elbow pad, knee pad Yung jacket na binili namin doon sa yung pang big bike na jacket. Meron palang foam sa chest. Meron siyang foam sa chest. Although pwede mong alisin. Pero knowing na naglalagay din pala ng foam sa chest. Ibig sabihin, anticipated nila na pag sumemplang ka, pwede kang pasubsob. Which is possible, di ba? Pag lumipad ka, tapos sumadsad ka, pwede nga naman pasubsob. And sino ba nagkwento sa akin nun? Kasi nagtanong ako, sabi ko, bakit may foam sa hip, sa balakang, kung ganon. Sabi niya kasi, pag sumemplang ka, may tendency rin na patagilid. Yung ganon. Pag patagilid at sumadsad ka at wala kang foam, bali ang mo, balakang mo. Pag balakang pa naman, konektado yan sa likod. Kaya yung ano ba yun? Pantalon. May foam sa balakang. Diba? Medyo lalapad ng konti yung balakang mo, tapos pag hinipo ka, malambot. Sabi nung nagtitinda, level lang to may binanggit siya na level parang level 3 lang to Sabi may mga level pala yan. Yung foam for protection.
Kasi pag hinipo mo, foam lang siya eh. As in foam lang. Whereas yung pang ano ko, yung pang airsoft ko, may manipis na foam sa loob at plastic yung labas. Yun, yung kasi pang luhod yun eh. Pang luhod yun. Gamit na gamit ko yun. Pag yung nakaano kami, nakaprone kami, tapos nag-aabang, tag nito, nagpo-protect sa airsoft. Sa mga nag-e-airsoft, ano kasi yun eh, yung dalawa yun eh. Isang defense, isang attack. So, pag defense ka, pupwesto kayo dun sa flag. Oh, ang tagal nun. Nakadapa ka nun, poprotektahan nyo yung flag. Pag ang ano mo, pwesto mo, dapa, syempre, maganda yung dapa, nakatago. Ayan. Gamit na gamit yun, yung nipad ko na pang airsoft. Tsaka yung elbow din, yun. Lalo na yung elbow dahil nakatukod yung elbow mo dun, hawak mo yung rifle. Ang saya. Nakakapagod kasi ginagawa namin after shift, tapos weekend. Isipin mo ha, isang linggo kang puyat straight, tapos yung pinaka last mo, puyat ka na, imbes na umuwi ka matulog, diretso kayong laro. Doon ba? Nag-gym ako noon, tapos yung mga iniinom kong pan-gym, nag-experiment ako, nagte-testing ako ng mga energy drink na pang-gym na alien something, mga pangalan, mga medyo pricey nga eh. Pero parang kumbaga katumbas ng Cobra na pang-gym. Yung para ma-survive ko yon. So from shift laro kami maghapon, tapos kami gabi, tapos nung bago umuwi kumain kami sa Jollibee. Madilim na, gabi na, ganun. Sipin mo ilang oras kang gising, tapos yung ano nyo, yung activity nyo exhausting kasi mabundok yun eh. Saan pa naglaro? Dito sa Fairview. Malawak yung lugar, mabundok, takbo kayo. Pag uwi ko nalagnat ako, over fatigue. Nakayanan ko yung activity, pero yung katawan ko, sabi ng katawan ko, tang ina mo boy. Abuso ka. Pauwi pa lang ako kumakain ko sa Jollibee, ramdam ko na masama pa yung ginawa namin, pawisan kami, sabay pasok sa aircon. Tambay kami sa aircon, lalo pa. Sabi nung isang scientist, kung sino man siya, sabi niya, o doktor, o basta scientist siya, sabi niya, yung pagpasok sa aircon ng pawis, that itself is not yung basta that itself is not the blah 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 blah. The reason na nilalagnat ka or tinarangkaso ka, pumasok ka sa aircon, dahil yung proseso na yon, o yung ginawa mo na yon, nakakababa yun ng immune system. Yon yung from pagod, pawis, o mainit yung katawan mo, bigla mong binuhusan ng malamig pa. Bagsak daw ang immune system, pababagsakin daw ng yung ganong from hot na yung iyong immune system. Ganon. Ngayon, knowing that, gusto ko ngayon i-connect yun sa ginagawa ng mga Russian kasi, di ba sila, hot cold, di ba? Ay, baliktad pala, cold hot, ganun. So kung ganun, sabihin, pinapractice mo na yung sarili mo na malabanan yung ganun, pinapatibay mo yung katawan mo, yan. Which all makes sense to me, kung totoo man sinasabi. Pero ako, through experience, true enough, yung pagpuyat ka, tapos yung kami minsan naglako kami ng bangko. Meron kami nilakad sa bangko sa mga buhay pa-mother ko, yung aircon sa kotse mahina, so pawisan kami. Kada hanap namin ng bangko, pasok, tambay sa bangko, ganyan, lipat na naman sa kabila. Nakailang ganun kami. So pawis bangko, ayun, na ako na trangkaso ba o na pulmonya ko, ubo ako ng lagnat eh. Kasi nga daw meron na tayong virus sa katawan. That's a given.
Ngayon, pag bumaba, pero hindi ka tinatablan yan dahil maganda immune system mo, kompleto tulog mo, lahat-lahat. Pero nung may nagawa ka, yung ganun nga, bumaba yung immune system mo, yung defense mo, saka lang tatalab yung yung virus. Parang sabi ng virus na nakaabang lang ayos. My turn. Parang gano'n, di ba? Yan. Kontilim. Bali, liliwanag yan. Which makes sense. Importante yung tulog. Exercise, yung papawisan ka para lumabas yung mga toxin sa katawan mo. Dito nangungulila si teacher kasi sipin mo tulad ako, ayan darating ako. Dati aabangan ko si kuya na magising at ihatid. Ngayon, wala na akong aabangan. Nakangulila, di ba? That's life. Uy, may tumulo dito. Parang gusto ko na ulit magka-Belgian Malinois. Kailan dami na namin asa. Ciao, ciao. Okay, see you later, alligator. Bye.